Praise. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahina naman yan, pagtao lang yan. Hallelujah. Naku, mahina pa rin. Pwede ba malakas na palakpak para sa Diyos na mga Diyos na tayo? Hallelujah. Come on, everybody shout, hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Amen, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Manatili po tayo nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. At kung tayo po ay may Bible, hayaan natin, buksan natin ang ating Bible sa Hebrews chapter 11, verse 32 to 39. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 11, verse 32 to 39. Sige po, hintayin po natin. Ayan. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon. Kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Hepta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Verse 33, dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian. Namahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Grabe pala yung faith. No? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Amen. In-invite ko po yung praise and worship team na pumunta po rito sa unahan. Amen. Sabi dito, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay may hina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. Ibig sabihin, na-conquer nila yung kanilang battles. Hello. Amen. Next verse. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba na may sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Grabe, no? Tinanggihan nila ang alok na kalayaan, kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya. Dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Amen. Next verse, verse 37. Ang iba naman, ito po, pakinggan natin ito. Ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at paghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba ay ikinadena at ibinilanggo. Next verse, verse 37. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. At mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin, at apihin. Verse 38, nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Grabe ang nangyari, no? Sa mga inape. Verse 39, kinalugdan. Pero ano po ang nangyari? Bagamat ganun ang kanilang naranasan, bagamat they face trials, they face troubles, they face persecution, may church, may brothers and sister. Amen. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, aking pamilya, amen. Ano pong nangyari? Hinalugdan silang lahat ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon, tayo po natin nakakaupo na. Hallelujah! Come on, everybody shout amen! Everybody shout praise the Lord! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Are we excited to hear the Word of God? And I just want to welcome each and every one of us here, our churches of course, throughout here in Cavite. I would like to welcome personally our church in 13. Amen. Kasama natin sila. Palakpakan natin ang Panginoon. Of course, as a courtesy, I think Ate Mids will translate. Amen. To the life of our brethren, our brother Kingsley. Okay. Because she is an Indian national. Okay.
So, brother, Ate Meds will translate for you. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Welcome po sa ating mga taga-Carmona, sa ating mga taga-Binyan, sa ating Alcachera. Amen. May nakalimutan ba ako? Siyempre, ang Central Church natin. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ang ating pong pag-uusapan, napakaganda. Ito po ay ukol sa pananampalataya. Mahalaga sa iyo to at mahalaga sa akin. Because we are people of faith. Amen. Sabihin mo nga, ikaw ay tao ng pananampalataya. Hello, nandiyan po ba tayo? Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. You cannot live the Christian life apart from faith. Hindi tayo pwedeng mabuhay kung hindi tayo nabubuhay. Saan? Sa pananampalataya. Ang sabi nga ng ibang verse sa Bible, for the righteous shall live by faith. Kung ikaw at ako ay nasa kalooban, katwiran ng Diyos, mabubuhay ka sa pananampalataya. At yung context po natin sa Hebrews chapter 11, this context is a hero of faith. Ito yung mga taong nagtagumpay na sa kanilang labanan. Kung may gagayahin ka lang din naman, gusto mo maging successful, daanan mo yung dinaanan ng mga successful na tao. Hello? Kunin mo yung kanilang mga natutunan. And these people, itong mga hero na ito sa Hebrews chapter 11, sila yung tinutukoy dito, yung heroes of faith. Hello? Kaya nga salamat sa Diyos eh. Kasi may heroes of faith tayo. Salamat sa Panginoon sa buhay. Unang sa lahat, salamat sa Diyos. Sapagkat siya, ang church natin, walang ibang itinataas, hindi tao, hindi pangalan ng church, walang kahit na sino, kundi si Jesus lamang. Salamat dahil itong lahat ng meron tayo, kung bakit binago ng Diyos ang buhay mo, sino dito binago ng Diyos ang buhay niya? Hello? Yung dati kang malungkot, pero meron ka ng joy. Yung dati kang may sakit, pero pinagaling ka. Dati nasa kasalanan tayo, pero binabago pa rin tayo ng Diyos. Hello? Dahil lahat ng bagay na ito ay dahil sa Panginoon. Amen po ba? Hello? At salamat sa Diyos sapagkat may heroes of faith po tayo. Salamat sa Lord sa buhay ng ating Daddy Pastor Tirso at Mami Pastora Violeta. Dahil sa kanilang pagtugon, sa kanilang panawagan sa Panginoon, natuto tayong tumugon din sa panawagan natin sa Diyos. Hello? Nabahagian tayo ng salita ng Diyos, naglingkod tayo. Ngayon, eto tayong lahat. Lumalapit sa Panginoon at may Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga taong to nagtagumpay, amen, nakamit nila yung pangako ng Panginoon. Hello? Ano bang ginawa nila? Ano bang meron sila? Eh, ang pag-uusapan natin, alam nyo na, faith. So, isa lang, may faith sila. Sabi mo nga sa katabi mo, may faith ka ba? Alam mo, faith ba yan or fake? Alam mo, faith ba yan or fake? You know, our faith will be tested. At lalabas kung yan ay faith or fake. Hello? Kaya ang ating pong pag-uusapan, I believe this is the message of God to each and every one of us, ay papamagatan po natin when faith seems to fail. 1, 2, 3, go. Parang walang conviction ah. 1, 2, 3, go! It won't. May mga pagkakataon na feeling mo, hindi gumagana yung pananampalataya mo. May mga pagkakataon na akala mo, walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. May mga pagkakataon na bakit gano'n hindi gumagana yung prayer ko. Pero ang gustong sabihin sa'yo ng Diyos sa umagang ito, CGCF, JTG Church, hindi. Amen. Faith works. Amen. Hello. Amen. Yun ang mensahe ng Panginoon. Our faith, di ba, nakita nyo sila? Kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, kung tayo yung nasa sitwasyon na yun, sa Hebrews chapter 11, verse 32 to 39, kung ikaw yung ipapakain sa leon, kung ikaw yung babatuin hanggang sa mamatay, ipaki-flash nga kapatid. Hello? Kung ikaw yung babalatan, meron ba doon babalatan ng buhay? O nagdadamit ng balat ng tupa?
Kung ikaw yung iahang sa cross, yun po yung mga early Christians. Hello? Alam niyo po, nung panahon ni King Nero, si Nero ba yun? Ang mga Kristiyano ginagawang lampara sa daanan. Iahang sila sa street, paaapuyan sila. Sasabihin mo bang totoo ang Diyos mo? Totoong Diyos na sinasamba mo kung ganun ang mangyayari sa'yo? Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila, yung last verse, grabe no? Ano sabi doon? Pero kinalugdan sila ng Diyos. Hello? Hindi sa lahat ng panahon, nararamdaman mo yan. Hindi sa lahat ng Panginoon, makikita mo yan. Kaya nga na-compose yung kantang, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, hey, my God, that is who you are. Hey! Hello! Andiyan mo ba tayo? Minsan maganda kumanta ka na lang pag di mo na maintindihan. Kasi yun ang pananampalataya. Ano sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Sabi niya, faith, tama ba yan? Hebrews 11:1 ba yan o 12 verse 1? Sabi niyan, ang pananampalataya, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Sabi diyan, sabi dito, assurance about what we do not see. Hello. Mga bagay na hindi mo naman nakikita. Parang imposible, di ba? Hello. Pero mangyayari. Pero matatanggap mo. Kasi totoo ang Diyos mo. Hello. Sometimes we pray for specific things and just the opposite happen. We try to believe, we try to trust, and yet faith seems to fail. Hello. Pero gustong sabihin sa iyo ng Panginoon na kailangan nating mag-endure. Sabi mo nga, endure. Kagaya ng sinasabi ko po kanina, yung mga tao sa Hebrews chapter 11. At bakit mo kailangang magtiis? Hebrews chapter 10, verse 36. Ano ba yung background ng Hebrews chapter 11? Hebrews 10, verse 36. Ano sabi po doon? Kailangan ninyong magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang... Kung gusto mong matanggap ang pangako ng Panginoon, hello, kung gusto mong lumigaya ang buhay mo, huwag kang humanap ng pangit. Magtiis ka. Hello, amen po ba? Hindi yung totoo. Yung humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, hindi yung totoo. Kung gusto mong lumigaya at matanggap yung pangako ng Diyos sa buhay mo, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin magtiis para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Hello. Ito po yung challenge ng Diyos sa atin. Faith, kalakip po niyan yung pagtitiis at pagsasakripisyo. Diba? Mainit kaya sa church natin, pero kailangan mong magtiis. Ang daming church dyan, aircon, pero nandito ka kasi dito ka tinawag ng Diyos. This is your home. This is your family. Amen? Maraming mas poging pastor sa amin, tsaka mas cute. Pero no choice eh. Pwede na to. Amen po ba? Cute naman yung ilong niya. Hello? Maraming mas matatalino, mas talented. Pero hindi. Dito ka at dito ako nilagay ng Diyos. Kaya dito ka at dito ako pagpapalain ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Tandaan nyo ka, never kayong ibe-bless ng Diyos na hindi naman talaga kayo para doon. If you are not in the right place, hindi ka ibe-bless ng Diyos. Yung totoong blessing mind you, my brothers and sisters, not just financial blessing. Hello? Kung mag-alaga kaya ako ng isda, tapos ilagay ko sa hangin, mabuhay kaya yon? Wala siya sa tamang lugar eh. Ano mangyayari? Mamamatay. Ilagay natin sa aquarium sa tubig. Dadami kaya? Hello?
Kaya wag na tayong magpaano pa. Yung ano ba yon? Liko-liko. Tama. Liko-liko. Diba? Na dapat nasa church ka, nandun ka sa SM. Hello? Na dapat nasa church ka, nandun ka sa kama, natutulog. Nananaginip ka. Pastor, nagsimba rin naman ako. Sa panaginip nga lang. Ganda nga ng preaching mo dun, Pastor eh. Hello? Andiyan po ba tayo? Kailangan nating magtiis. Amen? Sa Hebrews chapter 11, verse 32 to 39, some escaped by faith, some endured by faith. Hello? Marami po sa atin, maraming Kristiyano, no? Sa kanilang pananampalataya, lalo itong napapatatag sa gitna ng pagsubok. Alam nyo, mga kapatid, ang pressure, ilalabas lang niyan kung sino ka. Yeah? Uso yun eh. Ipakita mo kung sino ka. Yeah. Diba? Kaya nga pressure yan eh. Ang isang orange, pag pinrest siya, lalabas kung ano siya. Ano siya? Orange juice. Hello? Kaya sa gitna ng pagsubok at problema, ilalabas lang kung sino ka. If you are a man of faith or a man of worry. If you are a man of tempo. You know tempo? Sometimes we Christians make tempo to God. Hello? When problem comes, you make tempo to God eh. Hello? Ba, Lord, bakit ka naman ganyan? Ayaw ko na mag-worship sa'yo. Ang dami-daming problems, di na naubos. But I will tell you, my brothers and sisters, when faith seems to fail, it won't. Ano kailangan natin gawin? Number 1, tapusin natin to, 3 lang. Para makauwi tayo maaga. Makapag-SM na kayo. Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, hindi yan. Yan yung kanina sinabi ko. Number 1. Yan. 1, 2, 3, go. Woo! Amen. Mature faith believes in the supernatural power of God. Alam mo, Kristiyano, malalaman mo pag totoo o hindi, pag may pananampalataya talaga. Yes, amen. Naniniwala na siya sa mga imposibleng bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Amen. If God does not do it, it is not because He cannot. Mabibigat po yung mga binibitawan ko, kapatid. But this is true characteristic. Hindi natin ginagawa yung Diyos natin dito. Ang Diyos yung gumawa sa atin, and this is the Word of God. May mga pagkakataon talaga na may hinihiling ka sa Diyos pero hindi niya ginagawa. Hindi dahil hindi niya kaya. Hello? Hello? Hindi dahil hindi niya kaya. Kundi alam niyo po, may timing ang Diyos. Because our God is a God of purpose. Inaalaw niya ang isang bagay na mangyari sa buhay mo at sa buhay ko dahil may purpose siya. Hello? Inalaw ng Diyos. Labo-labo na to. Nandun pa yun sa dulo eh. Inalaw ng Diyos na mabenta si Joseph ng kanyang mga kapatid. Kilala niyo si Joseph? The dreamer? Praise God. Salamat po sa mga nakakakilala. Sa mga hindi, add nyo na lang siya sa Facebook. Si Joseph, the dreamer. Pang-12 siya sa magkakapatid, bunso ba? Di ba? Hindi pala. Pangalawa ba sa bunso? O basta, 12 sila. Hello? Biruin mo, isipin mo, nananalangin ka sa Diyos, ibebenta ka ng mga kapatid mo? Gusto kang kapatayin? Parang sasabihin, ba't naman ganun, Lord? Intindi naman nun, Lord. Tapos, nung hindi ka nila mapatay, syempre, binenta ka na lang para maging alipin. Tapos pagkabenta sa'yo, nakulong ka. At dahil nakulong ka, akala mo, pinagtakloban ka na siguro ng langit at lupa, galit ang Diyos sa'yo. Kasi lahat ng masama nangyari sa'yo eh. Pero dahil nakulong ka, doon na-discover yung gift mo, nananaginip ka pala. At dahil nanaginip ka, nangyari yung mga pangako kagaya ng kay Joseph, nanaginip si Joseph, na-discover yung gift niya, tinawag siya, naging kanang kamay siya ng
Parao at para siyang parao. Hello? At dahil sa kanya, nakaligtas ang Egypt sa sakuna. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sinong mag-aakala na lahat ng pinagdaanan niya, daan pala yun para maging kanang kamay siya ng parao. When faith seems to fail, it won't. Nasa proseso lang tayo. Just trust the process of God. This Daniel in the lion's den, that Daniel, they told Daniel not to pray to God, but still Daniel prayed to God. Hello! At dahil nag-pray siya kay Lord, hindi maitikom ang kanyang bibig, itinapon siya. Kaya mo yan? May faith kang ganon? Pag nag-pray ka sa Diyos mo, papakain kita sa lion. Kaya mo yon? Yung ano ka, yung babarilin ka sa Luneta Park. Pero si Daniel, dahil nag-pray pa rin siya, yun ang kanyang ginagawa, he's a man of faith. Nagpa-pray siya, tinapon siya sa kulungan. Nung tinapon siya sa kulungan, hindi siya nagreklamo kay Lord. Buti na lang. Kundi ano ginawa niya sa kulungan? Nag-pray pa rin siya. Ano nangyari? Yung layon nabusog. Sabi niya, busog ako, ayokong kumain ngayon. Hello, hindi siya kinain. God does supernatural things in our lives. Huwag mong hanapin sa Diyos yung kaisipan na meron tayo. Kasi yung pamamaraan mo, hindi pamamaraan ng Diyos. If you have mature faith, you should believe in the supernatural power of God. Kaya sira-sira. Whatever will be. Still, you will put your faith in Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Sino pa? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Hello? Ano nangyari sa kanila? Daniel chapter 3 verse 27. Dahil sumasamba sila sa Diyos, ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya mo yun? Hello? Baka double pay lang ipagpapalit mo na ang Diyos. Hello? Sila po, pagkatapos nagtipon sa kanilang mga gobernador, mayor, commissioner, at ang iba pang mga opisyal ng hari, at nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy. Hindi nang usok ang kanilang buhok o dami. Diba? Si Shadrach, si Meshach, Abednego. Sila yung 3 tao na inilagay sa pugon dahil ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Tayo, minsan, kulang lang yung pangbayad natin ng kuryente ng 300. Lord, ba't naman ganito, Lord? 300 na lang, hindi mo pa binuo. May patago ka na? Hello? Andiyan po ba tayo? Kailangan ipakita natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Ano po nangyari? Next verse. Dahil sila'y naging tapat sa Panginoon. Verse 28. Okay lang po, medyo... Ayan. Dahil dito, sinabi ng hari, tindi, no? Dahil sa kanilang pananampalataya, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa Diyos, sa Kanya. Hindi nila sinunod ang aking utos. Minabuti pa nilang mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang ayaw ng Diyos yung pabago-bago ng isip. Hello? Yung pagka okay ka, wala kang pagsubok, ang lakas-lakas mo magpuri. Ano yung praise kanina? Di ba? Ano yung praise kanina? No one. Na todo talon tayo. Yung isa pa. Mahirap yung lyrics nun eh. Yung this is the day you made. Woo! I'll rejoice and big. Ang saya-saya mo. With all the Lord, thank you Lord. Napakabuti mo. Pero pag may problema ka, whoa.
Iba ang buhay to. Ba't naman ganito? Di ba? This is the day. This is the day. Bad trip. Hello! Show your faith to God. Amen? Andiyan po ba tayo? Sino pa po? Si David. Ang dami na niyan, ha? Hello? Ang dami ko nang nire-recite dyan, mga kapatid. Kaya sabi mo, tapikin mo na nga lang yung katabi mo. Sabi mo, ano man ang pinagdadaanan mo. Kasama mo ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Feeling mo nasusunog ka na. Feeling mo may mga leon na kumakain sa'yo. Ito pa si David. Lahat takot kay Goliath. Feeling mo meron kang battles na hindi mo kayang i-overcome. 1 Samuel 16 verse 12. Ano po ang sabi ni David? 1 Samuel chapter 16 verse 12. Pakinggan nyo to, ha? Gusto ko to. So he sent for him and had him brought in. Kaya, ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila. Magandang lalaki siya. Mamula-mula ang muka at maganda ang mga mata. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis. Dahil siya ang pinili ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung time na ina-anoint. Hello? Inanoint po ng propeta si David. Alam niyo po sa kwento na yan, hindi ko na po babanggitin lahat. But yun yung pag-anoint ng Diyos. Alam niyo po ang nakita noon, lahat takot kay Goliath. Ang nakikita nila, napakalaki ng taong ito. Sinong makakatalo sa kanila? Sa kanya. Pero alam niyo po ang nakita ni David. Sabi ni David kay Goliath nung nagkita sila sa kanto dyan. Sa may barbero. Sabi ni David kay Goliath. Sabi niya, Goliath! Ngayon din, ibibigay ka sa aking kamay ng Diyos ko. Hello? Hindi nakita ni David yung kalakihan niya. Sabi niya, ang laki nito. Pag tinirador ko to, tatamaan to. Hello? Ang nakita ni David, yung kalakihan ng kanyang Diyos. Pag may problema ka, huwag mong tingnan kung gaano kalaki yung problema mo. Ang tingnan mo kung gaano kalaki at gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Lagi ko itong pinapangaral. Don't say, hey God, I have a big problem. But instead, say, hey problem, I have a big God. Hello? If there's a will, if there's no way, God will make a way. Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. God can do anything. Hello? But fail. Diba? Sa Tagalog, kaya niyang gawin ang lahat, maliban na lang sa mabigo. Yun yung isang bagay. Church, CGCF JTG Church, you are not fighting for victory. You are fighting from victory. Pinagtagumpay ka na ng Diyos. You are on the winning side. Wala ka nang ipag-aalala. Hello? Sabi mo nga, amen? Wala na tayong ipag-aalala. Ano na lang ang kailangan natin gawin? Manampalataya. Palakpakan natin ng Diyos. Number 2. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Mature faith bows to the sovereign purpose of God. Kaya nga hindi pwedeng wala kang faith eh. Ano ba pinapagana natin pag may pagsubok? Pag may kasalanan, pag may paglilingkod, may kailangan tayong gawin. Faith ba o yung sarili nating karunungan? Yung faith ba o yung sarili nating kakayanan? Hello? Maliit na bagay po, pero sinusubok ako ng Diyos talaga ngayong araw na ito. Atin-atin lang to, Diyos sabihin na. Kagabi po, hindi ako makatulog. Ang sakit ng wisdom tooth ko. At hanggang ngayon, nangungusap siya sa akin, kumikirot-kirot. Fasting tayo. Iinom ba ako ng gamot? O hindi? Kaya ko kayang lumunok ng walang gamot? Kasama ba sa fasting yung gamot? Di ba?
Kasama ba sa, bawal uminom ng tubig eh, sa fasting eh. Di ba? Kasama ba yon fasting ka, iinom ka ng gamot, ini-intake? Di ba? Kanina gusto ko nang uminom ng gamot. Maliit na bagay lang. Pero sabi ko, talaga ngayon pa ha, last day. 21 days akong hindi kumain ng 6 to 1. Nag-fasting ako para kay Lord. Talagang last day pa ha. Sabi ko, bahala ka, mangangaral ako dyan. Hindi ako uminom. Hindi na ako uminom ng gamot. Kaya sakit-sakit po ng ngipin ko ngayon eh. Hello? Maliit na bagay. Kahit sa test of small things, susubukan ka ng Diyos kung hindi ka maging tapat. Sometimes we all have the reasons to disobey God. We all have the reason. Hello? May mga dahilan tayo, may mga tamang dahilan ka para medyo hindi naman disobey. Sometimes you feel to negotiate. Yun yung delikado dun eh. Yung ininegotiate mo, mag-aargumento ka sa Diyos. Paano? Baka naman pwede naman, Panginoon. Kahit na talagang ngipin ko, magpipreach pa ako. Bahala kapag di ako nakapag-preach ng maayos. Hello? Nandiyan po ba tayo? Sometimes it feels like you can negotiate to God. Pero hindi eh. Hindi yun yung gustong makita sa iyo ng Diyos. Ang gustong makita sa iyo ng Panginoon, mag-bow tayo sa sovereign purpose of God. Amen. Na mamaya, bubunutin na ito. Yari ka sa akin mamaya, pabunot na kita. Hindi ko na mararamdaman ng sakit kahit kailan. Sa mga nasaktan dyan, ganun din kayo. Hindi nyo na mararamdaman ng sakit kahit kailan. Kasi bubunutin na yun ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Hello! Nandiyan po ba tayo? Sometimes God's ways are mysterious. Hello? But that does not mean they are weak. We love exciting victory, but sometimes they don't come. Hello? Nandiyan po ba tayo? Si Zechariah, binato hanggang sa mamatay. Si Stephen, binato hanggang sa mamatay. Si Isaiah, hinati sa gitna. Grabe yung mga nangyari sa mga propeta ng Diyos, ano? Hello? Ito po yung sinasabi ko, early Christians were often made fun and torture for sports. Ano ginawa sa kanila? Dinadamitan sila ng balat ng hayop at pinapakain sila sa aso. Excuse me po sa mga bata. Sometimes pinapakain sila sa lions, Circus Maximus. These early Christians sealed their faith with their lives. Hello? Sa libro po ng mga martir, ang mga Kristiyano isinisilid sa sako kasama yung makamandag na ahas. Hello? Mga kapatid, listen to this. Sabi po ni Warren Wiersbe, you had better not to get your theology from circumstances. If you do, you will come to the conclusion that God does not love you. Amen po ba? Sabi po ni Warren Wiersbe, wag mong isipin, wag sanang manggaling yung pananampalataya mo, yung pagkaalam at pagkaunawa mo sa Diyos sa mga bagay na mangyayari. Wag yun. Sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Kasi kapag ka nandudun ka lang sa mga bagay na nangyayari sa iyo, magkakam ka sa conclusion na hindi ka mahal ng Diyos. Sabi ng John 11 verse 5, 'di ba? Ano sabi? John 11 verse 5. Ito po yung pagkakataon po na merong sakit si Lazarus. Ano sabi ng John 11 verse 5? Mahal ni Jesus ang magkapatid na si Marta, Maria at Lazarus. Now, pagdating ng verse 14, ano po nangyari? Kaya, tinapat sila ni Jesus. Patay na si Lazarus. Alam niyo po, before 3 days na pumunta si Jesus Christ kay Lazarus, sinabihan pa, Lord, bayahe ka na, pag-pray mo si Lazarus, may sakit na siya, mamamatay na siya. Pero ang sabi ng Diyos, hindi siya mamamatay. Pero bumalik siya diyan, sa panahon na yan, sinabi niya, patay na si Lazarus. Kung tayo mahina ang pananampalataya natin, sabi ng Lord, nagsisinungaling ka ba? Diba? Pero ano po, kaya pala yung namatay, hinayaan ng Diyos na mamatay kasi bubuhayin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.
Jesus said he was glad that Lazarus has died. God had a greater plan for Lazarus. Andiyan po ba tayo? Romans chapter 8, verse 35 to 37. Ano po ang kailangan nating matutunan dito? Romans chapter 8, verse 35 to 37. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng ano? Tuloy. Oh. Kamatayan. Next verse. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Next. Pero kahit ganoon ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito. Napatulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Verse 8, sapagkat natitiyak ko na walang makakapag-iwalay sa atin na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghelo, anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang inaharap, ang kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa mundong ito ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Diyan po ba tayo? Nothing can separate us from the love of God. Palakpakan natin ang Panginoon. God does not promise that we will not know difficulty. Hindi pinangako ng Diyos na kapag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka dadanas ng pagsubok o hirap. Pero ang pinangako sa iyo ng Panginoon, that we will know ultimate victory. Palakpakan natin ang Diyos. Na kahit sa gitna ng mga pagsubok, hello, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga sakuna, God is a God of purpose. Kagaya ng isang ginto na dumadaan sa apoy, lalo siyang nagiging puro. Amen? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. You know, church, sabi ng Job, chapter 13, verse 15, ano pong sabi ng Job? Andun na ba tayo sa pagkakataon na parang may mga times na gusto mo nang give up? You ask God, you question God. Or nandun ka sa pagkakataon, church, listen, na ang hirap sumunod. Alam niyo po, pinakamahirap na backslider, hindi yung nasa labas, yung nasa loob ng church. Yung hirap sumunod sa utos ng Diyos. Yung may sinasabi sa iyo ang Panginoon, pero hindi mo magawa. Hello? Andiyan po ba tayo? Sino dito yung struggle na ngayon sa first fruit nila? Because this is a real battle. Obedience is a real battle. Andiyan po ba tayo? Lord, ano ba paano ba ako maghahandog sa iyo ng pinaka-the best? Na may conviction ka, alam ko ito yung pinaka-the best, pero ang hirap kong ibigay sa iyo. Hello? Andiyan po ba tayo? But I challenge you, brothers and sisters, let us bow down to the sovereign purpose of God. Amen. May pangako ang Diyos. May purpose ang Diyos kung bakit niya yan sinasabi sa iyo, kung bakit niya yan inuutos sa akin. Hello? Amen. And we should show our faith to God. Sabi dito ni Job, nakahanda akong itaya ang buhay ko. Hello? Ilan sa atin dito yon? Yung kaya niyang ihanda, yung ibigay yung buhay niya, ibigay yung lahat niya para sa Diyos. Kapatid, if you are faithful, God is more faithful. It is a matter of faith. Sabi ng Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos,
ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukrin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan. Verse 18, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Palakpakan natin. You know, church, may mga ganong pagkakataon. Hello? Kami po mag-asawa, maraming ganong dinadanas. Amen? Mga pagsubok, problema, kawalan. Hello? Mga pagpapala. Pero isa lang ang natututunan natin. Kahit pala anong maranasan mo, totoo yung sinasabi ni Pablo, manatili ka lang sa Lord. Merong isang lalaki. Kwentuhan muna tayo. Doon sa mga nakakaramdam na ng antok, ipag-pray mo yung sarili mo, Panginoon, patawarin mo ako. Bakit ganun, Lord? Yung espiritu ko parang walang focus sa word mo. Merong isang lalaki, naiwan siya sa isang isla. Hello? Isang isolated island. At nung naiwan po siya sa isolated island, nag-isip siya ng paraan paano siya maliligtas. At nakita niya yung island na ito, nahihirapan siyang mabuhay. Doon. At natuto siyang mabuhay doon, kahit nahihirapan siya. Kumuha siya ng mga kahoy, nagsibak siya, nagtayo siya ng bahay niya ron. Hello? Nagpaapoy siya. May mga dumadaan na barko, di siya naririnig. Aeroplano, di siya naririnig. Wala talaga. So sabi niya, sige, dito na lang ako mabubuhay. Total naman, may mga fish dyan, may mga animals. Baka mabuhay ako, di ba? Wala nga lang wifi. Hello? Nandiyan po ba tayo? Mahirap yun, yung walang wifi. Tayo yung mga kabataan dyan. Mga kapatid, ngayon, sabi niya, Lord, salamat! Tuwang-tuwa siya. Panginoon, salamat! Kasi ikaw pa rin ang Diyos, nag-provide ka pa rin ng mga pangangailangan ko. Palakpakan natin ang Panginoon. One time, nakaramdam siya ng sentiments ng kanyang emotion. Lumabas siya. At mag-uumaga na. Sabi niya, gusto kong salubungin ng madaling umaga. Gusto kong makita ang sunrise. Yes. Nangyari, yung apoy, naiwanan niya sa loob ng bahay niya. Nasunog ngayon ang bahay niya. Yung lahat ng pinaghirapan niya, lahat ng ginawa niya, nasunog. At hindi niya na mabawi. Kasi sunog na nga eh. Iyak na yun siya ng iyak. Lord! 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 Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Bakit kinuha mo sa akin ng lahat? Sabi niyang ganun. Binigay mo to sa akin, Lord. Nag-provide ka, pero kinuha mo rin. Hanggang sa nakatulog siya. Alam niyo po, nagising siya. Nung nagising siya, may narinig siyang isang tunog. Ang sabi, wang, 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 wang. Hello. At pagdilat niya, pinubuhat na siya sa helicopter. Nililigtas na siya. Talakpakan natin ng Diyos. Bakit? Sabi niya, paano niyo po ako nakita? Sabi ng mga lalaki, itong island na to, alam naming walang tao at nakatira dito. Nagtaka kami, ba't may uso? Rescuer kami. Ikaw yung hinahanap namin. Palakpakan natin ng Diyos. Mga kapatid, may mga pagkakataon na akala mo, alam mo yon, nawawala sa'yo. Hello? Akala mo, di ba? Pero God is a God of purpose. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Diyos. Manampalataya lang tayo sa Panginoon. In your most lightest ba yun? Sa pinakamaliwanag na parte ng buhay mo, parangalan mo ang Diyos. At sa pinakamadilim na estado ng buhay mo, ang Diyos pa rin ang matataas. Palakpakan natin ang Diyos. And last, number 3. Dito na po tayo magtatapos.
Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Wow, palakpakan natin si Lord. Kung tayo po, buo yung ating pananampalataya sa Panginoon and God is really encouraging us. Amen? Hindi ka nakabase sa mga nangyayari sa buhay mo. Nakabase ka sa mga pangako at salita ng Diyos na narinig mo. Palakpakan natin ang Panginoon. One day, God will bring it all together and will fulfill the promises into our lives. God cannot lie and God cannot fail. My brothers and sisters. Kagaya po ng ating sinasabi sa Hebrews chapter 11, basahin nga natin ito, verse 39 to 40. Hebrews chapter 11, verse 39 to 40. Sabi dito, merong mga iba. Sabi diyan, and there's others na sila'y binato. Diba? Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Verse 40, ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga early Christian, hindi sila nagbe-bear, nagiging matatag sa mga kasagutan ng Diyos sa kanilang buhay. Kundi nagiging matatag sila, mga kapatid, sa mga pangako ng Diyos. Ang kanilang paningin ay nakatingin sa Panginoon. Hello? Andiyan po ba tayo? Listen to this, mga kapatid. God has not forgotten His promise. At ano man ang mangyari sa buhay mo at sa buhay ko, hello, there is a homecoming in heaven. May buhay na walang hanggan tayong inaantay sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 5, anong sabi ng Bible? Matthew chapter 5 verse 5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Hello, andyan po ba tayo? Mga kapatid, the promises of God, number 1 is the heaven. Hello? And number 2, as we humble always ourselves to God, may mga mamanahin ka pa rin dito sa mundo. Hello? Andiyan po ba tayo? At pag sinabi pong meek, magpapakumbaba, humility, the definition of humility is denying ourselves. Hello? Diba ganon? Pag nag-humble ka, dinideny mo yung sarili mo. Hello? Maintindihan po natin, kapatid, na ang pananampalataya natin, hindi sa mga bagay na naririto, kundi sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Philippians chapter 1, verse 21. Philippians chapter 1, verse 21. Kaya, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat. Philippians chapter 1. Ito po ay sulat ni Pablo. Sapagkat para sa akin, 1, 2, 3, pakibasa, go. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamamatay man ako, papakilaman ang Diyos sa akin, dahil makakiling ko na siya. Amen. Wow. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Pakpakan natin. Mga kapatid, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Magpakatatag lang tayo. Hello? Magpakatatag tayo. Ito yung dalawang bagay. God bless you with the eternal life and God will bless you here on earth. This will be my last, Matthew chapter 16 verse 18. Tatawagan ko po ang ating worship team. Matthew 16 verse 18. Ano po ang pangako ng Diyos sa iyo at sa akin? At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro,
At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Listen to this. On this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ang ibig sabihin po niyan, walang kahit ano pa mang bagay ang makakapag-overcome sa'yo because you are the church of God. Ikaw at ako, tayo yung simbahan ng Panginoon. Ang tanong, are we really the church of God? Ang tanong, are we really putting our trust to Jesus? Pinibigay pa talaga natin sa Diyos yung ating buong pagtitiwala. Na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng utos, handa pa rin tayong sumunod sa Diyos. Amen? Mga kapatid, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam kung anong merong relasyon tayo sa Panginoon. But I challenge you today, itong tatlong bagay na ito, that let's have this kind of mature faith. Amen? Ito yung mature na pananampalataya na number 1, ano nga po? Ha? Ulitin ko yan. Naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyong gumawa ng supernatural. Pangalawa, nagpapasakop tayo saan? Sa purpose ng Diyos. Sa plano ng Diyos na yung timing mo, maybe hindi yan timing ng Diyos. Na yung pamamaraan mo, maybe hindi yan pamamaraan ng Diyos. At yung number 3, na ano man ang mangyari, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya kung may battles ka pa rin sa pagpa-first fruit, may battles ka pa rin sa pagsunod, sa pagsisimba, sa pananalangin, sa pagtatides, ibigay mo yan lahat sa Panginoon. Huwag nawa ang pagpapala mag-turn into sorrow. Hello? Kung gagawa ka ng isang bagay para sa Diyos, sina-challenge kita, gawin mo yan ng buong puso para sa Panginoon. And that is our church. Hello? It's always been our personal to God. And I believe, andun yung conviction sa atin ng Panginoon na mamuhay tayo ng may pananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo.